Kabanata 401. Nagalit si Tyler sa mapang-asar ng ngisi ni Alexander habang napabulalas. Sa palagay mo ba ang isang basurang tulad mo ay makakapag-imbita ng lahat ng malalaking liga sa buong lungsod dito? Sus, nakakatuwa. Nako, gagapang kapaalis dito na parang aso. Biglang may narinig na kagulo mula sa entrance pagkasabi niya noon. Maya-maya, dumating ang kasambahay na karaniwang kalmado. Nagmamadaling pumasok habang gulat na sigaw kay Tyler. Sir. Masama ito. Ano ang kinakatakutan mo? Kinakabahang tanong ni Tyler. Huminga ng malalim ang housekeeper habang pinupunasan ang malamig na pawi sa kanyang noo habang sumagot, There is an entourage of more than a couple hundred cars. Maaari ba tayong magkasakit ng isang tao na hindi natin dapat? Nandito kaya sila para sa gulo? Lahat iyon ay napakamahal na mga kotse at kung ipapadala ang mga ito mula sa ating mga kaaway, kung gayon ang mga bagay ay talagang masama para sa atin. Ang kasambahay ay mukhang hindi kapani-paniwalang nataranta nang ipaliwanag niya ang sitwasyon kay Tyler. Dahil siya ay nagtatrabaho sa pamilya ni Tyler ng maraming taon, malinaw na naunawaan niya ang buong lawak ng impluwensya ng pamilya ni Tyler. Bagamat ang kanyang pamilya ay tila hindi kapani-paniwalang mayaman sa mga normal na tao, sila ay wala kung ikukumpara sa mga tao sa parehong industriya tulad nila sa buong lungsod. May mga 20 tao lamang ang dumalo sa kaarawan ni Mr. Su. Tila, ang mga iyon ay itinuturing na mga kasosyo sa negosyo sa kanilang pamilya. Bagaman nakuha muli ni Leon ang kontrol sa Taiman ng kanyang kumpanya at ang kanyang posisyon at impluwensya ay higit na mas mataas kaysa kay Madam Su, ito ay isang hindi gaanong pagbabago. Ang katayuan ng kanyang pamilya ay itinuturing pa rin na hindi gaanong mahalaga sa buong lungsod. At saka, nandoon lang ang sinumang dumalo sa kaarawan ni Leon dahil kailangan nila ang suporta ng pamilya Su. Lahat sila ay hindi gaanong mahalaga na may-ari ng maliliit na negosyo at hindi man lang malapit sa parehong posisyon ng pamilyang Su. Halos lahat sila ay naruroon na noon. Ang biglaang pagdating ng napakalaking entourage at ang nakakabinging dagandong ng kanilang mga makina ay tila nakakatakot sa lahat. Sinabi mo bang higit sa kanilang daang sasakyan? Agad na nalipat ni Tyler ang kanyang atensyon kay Alexander nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kasambahay. Ang biglaang pagdating ng entourage ay kinabahan si Yvonne at ang iba pa. Si Tyler naman ay namumula sa galit habang unti-unting nawala ang ngiti niya. Hindi naman sila pupunta dito para batiin ang lolo ko dahil kay Alexander, diba? Kung totoo man iyon, ipinapakita nito na sinadya talaga ni Alexander ang sinabi niya. Hindi mapakali si Tyler habang iniisip na gayunpaman, bago makapagsalita si Alexander, nagpasya si Yvonne na aliwin ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi kay Calvert, imposible. Si Alexander ay walang iba kundi isang walang kwentang basura. Imposibleng makumbinsi niya na maraming tao ang magpapakita. Pagkarinig nun, kinutya ni George sina Alexander at Yulia. Oh boy! Hindi mo sana nasaktan ang sinumang hindi mo dapat ngayon, tama ba? Hindi sana sila nandito para maghayganti ngayon, di ba? Eksakto. Ito ay dapat na. Narinig ko na pagkatapos ng kabiguan ng anti-blemish cream, sila ay mayabang nasaktan si Mr. Silverton. So tell me, is there really anything they wouldn't dare to do? Nang marinig ito ay tila naaliw si Tyler habang sinisimulan niyang kutsain sina Alexander at Yulia. Halos parang wala ang entourage ng mga sasakyan para kay Alexander. Gayunpaman, kanina. Masasabi nila ang kahit ano, rinig na rinig ang boses ng sekretarya na nag-aanunsyo. Sa mga darating na bisita. Ginoo. Shorts, Madam. Dumating na sina Henrietta Johnson ng Henrietta, Mr. J. Cullen ng Rivertel Group at Ms. Amanda Fitz. Kabanata 402. Isa-isang pumasok sa mansyon ng pamilya Su ang mas maimpluwensyang tao habang patuloy ang announcement ng mga bisita. Pagpasok pa lang nila, tulad nina Homer at Brad na nauna, magalang nilang binati sina Alexander at Yulia. Maging ang kanilang mga pakiramdam ay magkatulad.
Lahat sila ay nagpapahayag kung gaano sila ikinalulungkot na nagpapakita ng mga regalo ng hindi inanyayahan. Naglakas loob lang silang batiin si Leon sa sala pagkatapos nilang tumango ni Alexander. Walang duda na lahat sila ay nandyan lang para kay Alexander. Ang eksenang iyon ay labis na nakakabigla kay Ivan at sa iba pa. Noon lang nila naintindihan ang lahat dahil lahat sila ay nakakatakot. Hindi nila maintindihan kung paano nakuha ni Alexander ang napakaraming makapangyarihang tao sa buong bansa para igalang siya ng ganoon kalaki. Ang kayamanan lamang ni Amanda ay magiging higit pa sa sapat upang ganap na malutas ang pinagsama-samang halaga ng kanilang pamilya. Nagtaka sila kung sino talaga si Alexander dahil napakaraming makapangyarihang tao mula sa bansa ang nandyan para lang sa kanya. Gayunpaman, wala sa mood si Alexander na nagpaligoy-ligoy pa nang ibinalik niya ang atensyon kay Tyler at nagtanong, paano sa tingin mo maraming tao ang lalabas sa 100 sasakyan? Do you think they could fit 10 full tables? Rhetorical na tanong yun dahil gusto lang kutsain ni Alexander si Tyler. Gaya ng inaasahan, naging mapait lang ang ekspresyon ni Tyler nang sabihin yun ni Alexander. So, pwede ka bang lumuhad sa harap ko ngayon? Tanong ni Alexander. Ang tanging nagawa ko ni Tyler ay ang pagtitig kay Alexander sa katahimikan. Ang tuloy-tuloy na alon ng mga dumarating na malalakas na panauhin ay nakaramdam ng pang-iinsulto kay Tyler. Mukhang hindi nagyayabang si Alexander nang sabihin niyang nagawa niyang imbitahan ang bawat maimpluwensyang tao sa lungsod na ipagdiwang ang kaarawan ni Leon. Alam niyang natalo na siya ng tuluyan sa Skyler. Gayunpaman, ang paghingi ng paumanhin kay Alexander sa harap ng napakaraming tao ay higit na nakakahiya sa kanya kaysa sa pagsira sa sarili niyang mga pangako. Kaya, nanunuya si Tyler at sinabing, huwag ka nang magmayabang ngayon, Alexander. Banibiro lang kita kanina. Ngayon ay iisipin kaarawan ng lolo ko at daan-daang importanteng bisita ang nandito ngayon. Gusto mo ba talagang kaladkarin ang pangalan ng pamilya natin sa putikan? Gayunpaman, ngumiti si Alexander at sinabing, walang nagbibiro sa iyo ngayon. Tsaka nandito sina Leon at Calvert. Sa palagay mo ba ay nasa posisyon ka para kumatawan sa iyong pamilya? Ikaw lang ang matatapos. Bilang katatawanan ng lahat. Ikaw. Pinandilatan ni Tyler si Alexander habang nagdoble down sa kanyang kinatatayuan habang sinasabing, sa mga magulang ko lang luluhod ako. Walang ibang makakapagpaluhod sa akin. Oh, ganoon ba? Nanunuya si Alexander. Dahil walang kahihiyang pinag-uusapan ni Tyler ang tungkol sa katwiran, hindi niya dapat sisihin si Alexander sa pagkuha ng mga gamit sa sarili niyang mga kamay. Kaya, lumapit si Alexander kay Tyler at sumigaw, lumuhad. Kabanata 403 Novel Bean. Ang nag-iisang salitang iyon ay parang dumadagandong na dagandong kay Tyler at bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na papalapit sa kanya mula sa itaas. Hindi nagtagal, bumigat ang mga balikat niya sa sobrang lakas at wala siyang magagawa para ipagtanggol ang sarili mula rito. Isa pang malakas na dagandong ang maririnig pagkatapos noon nang bumigay ang mga paa ni Tyler habang nakaluhod siya sa harap ni Alexander. Gayunpaman, hindi iyon nangyari. Ang dulo nito habang ang isa pang napakalakas na puwersa ay nagmamadali patungo sa likod ng kanyang ulo habang sapilitang ibinababa sa lupa na may malakas na kalabog. Naramdaman ni Tyler na para bang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, nagsimulang damaloy ang mainit na dugo sa kanyang mga pisngi, nanlabo ang kanyang paningin bago tumulo sa kanyang bibig. Noon lang napagtanto ni Tyler na nakasakit siya ng isang bagay na nakakatakot sa kanya. Sa ganap na takot at hindi pinapansin ang dugo sa kanyang ulo, sumigaw siya. Kay Alexander, ay, luluhod ako. Lumuhad ako. I'm really sorry, I'm absolutely sorry. Ang sunod-sunod na malalakas na kulog ay sumunod nang biglang nagpatira pa si Tyler kay Alexander. Alam niya na kapag si Alexander ay muling bumangga sa kanya, sisabog ang kanyang ulo. Sige, tama na. Pwede mo nang itigil ang kahihiyan mo dito. Bulalas ni Alexander. Pagkatapos noon, kinakabahang bumangon si Tyler at umatras sa isang sulok.
Samantala, parehong bitter sina Ivan at Georgia. Lalong-lalo na si Ivan habang nilalayon niyang mabawi ang ilang karangalan pagkatapos ng kapahamakan sa auction. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sina Alexander at Yulia ang magiging sentro ng atensyon sa kaarawan ni Leon. Hindi niya matanggap ang kinalabasan na ito. Gayunpaman, nang si Ivan ay nag-aapoy sa galit, isang malakas na boses ang muling narinig mula sa pasukan. Nagpahayag ang boses. Ginoo. Dumating na si Nolan Oakley. Hindi nagtagal, pumasok si Nolan sa bulwagan habang nakasuot ng napakagandang suit. Nang marinig ito ni Ivan, kumislap ang mga mata ni Ivan habang papalapit sa kanya at sinabing, "Oh Nolan, nandito ka na sa wakas." Pagkatapos nito, pinalaki niya ang lahat ng nangyari kanina kay Nolan bago tumingin ng masama kay Alexander. Nang marinig iyon, nilapitan ni Nolan si Alexander nang may pananakot at sabi niya, "Huwag kang maangas dahil lang kaya mong imbitahan itong maraming tao, Alexander. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, lahat silang pinagsama ay hindi man lang lalapit sa pagiging mas mahusay kaysa sa aking lolo." Sa sandaling sabihin iyon ni Nolan, isang anunsyo ang muling narinig. Ang anunsyo na iyon ay nabigla sa lahat ng naruroon habang ang boses ay nagsabi, "Mr. Dumating na sina Nimrod Belmont, Mr. Jeffrey Oakley, at Madam Faye Belmont." Agad na napalingon ang lahat sa pasukan nang mapansin nila ang isang matandang nakasuot ng suit kasama ang isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na pumapasok sa bulwagan. Sila ay walang iba kundi ang mga magulang at lolo ni Nolan. Lolo, nanay, tatay. Binati sila ni Nolan. Agad na bumalik ang lahat ng mga bisita at nagtipon-tipon sa kanilang paligid pagdating nila. "Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, Mr. Oakley? Napanatili mong mabuti ang iyong balat. Wala kang isang araw na mas matanda sa 40. Sus, hindi ko akalain na ganito katanda ang anak mo ngayon." Kabanata 404. Bagaman nasaktan ng ibang mga panauhin sa sinabi ni Nolan, hindi nila maiwasang maging magalang at magalang sa mga Belmont. Iyon ay dahil walang sinuman sa kanila ang magtutulungan para lang mapabagsak ang pamilya Belmont. Samantala, mukhang hindi kapani-paniwalang nasiyahan si Ivan dahil hindi niya inaasahan na makukumbinsi ni Nolan ang kanyang lolo, sina Nimrod at Faye na ipagdiwang ang kaarawan ni Leon. Belmont family was the third most powerful family in the country. Let's see how cocky you can still act, Alexander. Gaya ng sinabi ni Nolan kanina, ang mga bisitang inimbitahan ni Alexander kanina ay walang kapantay sa kanyang lolo. Lahat sila ay abala sa paglalagay ng mantikilya kay Nimrod. Kaya, kahit isa pang daang tao ang magpakita, wala silang kabuluhan kay Nimrod. Ang impluwensya ng pamilyang Belmont ay napakalaki sa kanila. Gayunpaman, nang si Ivan ay naglalambing sa kanyang sariling kaluwalhatian, nilapitan siya ni Nolan kasama si Nimrod at ang iba pa. "Lolo, nanay, tatay, ito ang aking kasintahan, si Ivan." Pagbati, G. at Ginang Belmont. Sinalubong sila ni Ivan ng pretentiously innocent look. "Greetings." Sinagot ni Old Master Belmont at ng mga magulang ni Nolan na may banayad na tango at ngiti. Ang kanilang mga ngiti ay nagpa-starstruck kay Ivan dahil hindi siya makapaniwala na tumanggo si Old Master Belmont sa kanya. Nangangahulugan ito na siya ay isa pang hakbang na mas malapit sa pagpapakasal sa kanilang pamilya. Bukod dito, nang makita kung gaano kalapit si Nolan sa kanya, ang pagpapakasal sa kanya ay magiging katulad ng pagpapakasal sa ikatlong pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Kay Calvert at sinabing, "Para saan ka pa nakatayo dyan, Calvert? Bilasan mo at puntahan mo si Lolo para batiin sina Mr. at Mrs. Belmont." Bagamat parang naiinip na siya, hindi nang ahas si Calvert na mag-antala kahit isang segundo mula nang kaharap nila ang pamilya Belmont. Kaya naman, agad siyang tumakbo papunta sa sala. Bigla siyang pinigilan ni Alexander at sinabing, "Hindi na iyon kakailanganin. Halika, sila lang ang mga Belmont, hindi na natin kailangang guluhin si Lolo." Well, dahil nandito sila para batiin siya, dapat sila na mismo ang pumunta sa kanya. Oh! Naging mapait ang ekspresyon ni Nimrod nang marinig niya iyon nang tumingin siya kay Alexander at nagtanong,
Ngayon, sa tingin mo, sino ka? Naisip niya na siya ay sapat na mapagbigay upang hindi magkaroon ng malaking utang si Leon sa kanyang pamilya para sa naturang karangalan. Kaya, ang pag-asa na siya mismo ang bumati sa kanila ay ang pinakamababa sa basic. Kagandahang loob, tama ba? Gayunpaman, hindi lamang binaliwala ng lalaking nasa harapan niya ang reputasyon ng kanyang pamilya, inaasahan niyang sila mismo ang babati kay Leon. Inaasahan pa niyang magdadala sila ng mga regalo para kay Leon. Dahil dito, ipinapalagay niya na sinadya ni Alexander na sabihin sa kanya na ang posisyon ni Leon sa lungsod ay mas malaki kaysa sa kanya. Nang mapansin ni Calvert na tila hindi nasisiyahan si Nimrod, sinabi niya kaagad, "Tumigil ka, Alexander." Si Yvonne naman, ay labis na nasiyahan at nasa sabik ng mangyari iyon. Nasa sabik siyang itakwil sina Alexander at Yulia sa pamamagitan ng paggamit sa reputasyon ni Old Master Belmont. Hindi niya inaasahan na babarilan ni Alexander ang kanyang sarili sa paa para sa kanya. Pakiramdam niya ay ito ang kanyang maswerteng araw. Kaya, agad niyang sinabi kay Nimrod, "Mr. Belmont, siya pala ang B***-starred na lalaki na nakikita ng pinsan ko doon." Wala akong ideya kung ano ang ginawa niya para kumbonsihin ang napakaraming tao na ipagdiwang ang kaarawan ng aking lolo. Alam mo, ipinagyayabang niya sa akin kung gaano siya kagaling bago ka dumating. Ngunit, hindi lang siya natutuwa tungkol sa kung paano niya binaril ang kanyang sarili sa paa pagkatapos ng iyong pagdating. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi niya iginagalang ang karangalan ng iyong pamilya. Tinapunan ni Yvonne si Alexander ng nakakalokong tingin habang sinasabi iyon. Kabanata 405. Samantala, parehong natuwa sina Georgia at Tyler sa sitwasyon. Si Nolan, sa kabilang banda, ay mukhang mayabang habang sinabi kay Alexander, "Kahit na mag-imbite ka pa ng isa pang daang tao, wala sila sa lolo ko." Ganon. Tumingin si Alexander kay Nolan bago itinuon ang atensyon kay Nimrod at sa iba pa habang sinasabing, "Alam mo, ang pamilya Belmont ay walang halaga sa akin." Ano? Nagulat ang lahat sa narinig kaya hindi man lang sila ng ahas na huminga. Kaya, agad na natahimik ang buong silid. Maging si Calvert ay tila iniisip na si Alexander ay isa lamang baliw na tao. Akala niya, hindi ako makapaniwala na matapang si Alexander para bastyusan sila. Nabaliw na ba siya? Alam ba niya na ang pamilya Belmont ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa? Ang kanilang pinagsamang net worth ay higit sa 30 bilyong dolyar. Ang kanilang mga koneksyon ay tumatakbo ng napakalalim na ito ay sumasaklaw sa buong lungsod. Hindi ako makapaniwalang sinabi ni Alexander kay Nolan sa harap ni Nimrod na wala sila sa kanya. Kung hindi siya galit noon, dapat may death wish siya. Naiinip na ba siya sa buhay? Sinusubukan ba niyang papatayin ang sarili niya? Bagamat nabigla si Yvonne at ang iba pa tulad ni Calvert, natuwa kaagad sila sa kung paano umunlad ang mga bagay-bagay noon. Dahil nasaktan ni Alexander si Nimrod, tila nakikita nila kung paano tatapakan ni Nimrod ang buong Alexander malapit na. Kaya, natuwa sila sa lahat kaya't napangiti sila kay Alexander. Si Amanda naman ay nag-aalala dahil hindi niya inaasahan na magiging matapang si Alexander para bastyusan si Nimrod sa harap ng lahat. Gayunpaman, mayroon ding grupo ng mga tao na ay hindi nagulat sa pagsipi sa lahat. Ang mga taong iyon ay nangyari na nasaksihan kung paano ang natitirang tatlong pamilya ay desperadong sinusubukang i-butter up si Alexander noon. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi si Yulia, Jay at higit pa dahil alam nila na kayang i-back up ni Alexander ang kanyang mga claim. Iisipin ng karamihan na malaki ang impluensya ng pamilyang Belmont. Gayunpaman, makakalaban pa kaya nila ang pamilya Shepard at Curray. UB***starred. How dare you disrespect the Belmont family like this? Bulalas ni Jeffrey. Naunawaan niya na kahit siya ay kailangang igalang ang pamilya Belmont. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na sapat ang loob ni Alexander para insultuhan ang pamilya Belmont ng ganito. Mukhang mapait si Nimrod habang sinabi niya, "Kung may problema ka sa utak mo, dapat kang humingi ng propesyonal na tulong. Kung hindi, iminumungkahi ko na lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin tungkol sa sinabi mo."
Kaya kitang mabuhay dahil si Yvonne ang girlfriend ng apo ko. O kung hindi, Novel Bean. Huwag mong sisihin ang pamilya ko sa pagsira sa iyo noon. Parang pananakot ni Nimrod nang sabihin niya iyon. Halos parang ipapakalat niya ang kapangyarihan ng kanyang buong pamilya para lang sirain si Alexander kung tatanggi siyang lumuhod. Gayunpaman, mayabang na ngiti ang isinagot ni Alexander habang sinabing, "Oh, ganun ba? Sa tingin mo ba mas makapangyarihan ang pamilya mo kaysa sa akin?" Biglang pinutol ng announcement ang tensyon pagkasabi ni Alexander. Mr. Dumating na sina Dudley Shepherd, Mr. Waylon Curray, at Mr. Black Whitlock. Di nagtagal, pumasok sina Dudley, Waylon at Blanc sa gusali sa sandaling ginawa ang anunsyo. Narito lahat ang apat na pinakamakapangyarihang pamilya. Kinakabahang tanong ni Calvert. Tila hindi na siya nabigla sa sitwasyon habang iniisip kung nananaginip ba siya. Isang napakagandang panaginip kung saan nandoon ang lahat ng apat na pamilya upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang lolo. Hindi lang siya ang naguguluhan sa lahat dahil nagulat si Yvonne at ang iba pa na kinukusot nilang lahat ang kanilang mga mata habang iniisip kung ano ang nangyayari at kung nandyan silang lahat para kay Alexander. Kabanata 406. Hindi. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Sino sa mundo sa palagay ni Alexander ang magagawa niyang kumbansihin silang lahat na magpakita? Si Yvonne at ang iba ay nasa gulo ng sumagi sa kanilang isipan ang ideyang iyon. Gayunpaman, bago pa man sila makagawa ng anuman, pinangunahan ni Dudley ang iba papapunta kina Alexander at Yulia dahil naulit ang lahat ng nangyari ilang sandali lang ang nakalipas. Pagbati, Mr. at Mrs. Tomas. Sinabi sa akin na ngayon ay ikapitong kaarawan ni Mr. Su at naghanda ako ng regalo para sa kanya. Please forgive me for showing up uninvited. Magalang na bati ni Dudley kina Alexander at Yulia habang ang iba ay sumunod. Agad nitong ikinagulat ang lahat dahil natulala silang lahat sina Calvert, Yvonne, Georgia at ang iba pa sa sitwasyon habang ang halo-halong emosyon ay dumaan sa kanila. Kaya nilang hindi naniniwala na ang natitirang tatlong pamilya ay nandoon lahat para batiin si Alexander at ang sitwasyong ito ay napakatindi kung kaya't wala ni isa sa kanila ang nakatanggap nito. Samantala, si Calvert ay nagsimulang huminga ng mabigat habang ang kanyang isip ay nasa ganap na gulo. Nolan at Yvonne sa ang kabilang kamay ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kaba habang ang mga alon ng walang humpay na pagkabalisa ay dumaan sa kanila. Ito ay labis na nagpadaig sa kanila kaya ang kanilang mga binti ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Kung hindi sila nakatutok sa pagpapanatiling nakatayo, sana ay bumagsak na sila sa lupa. Masyadong nakakatakot ang sitwasyon para mahawakan nila. Bagamat naroon din si Homer at ang iba pa para kay Alexander, ang kanilang pagdating ay medyo matatanggap pa rin nila. Gayunpaman, ang taong bumati kay Alexander ng magalang noon ay walang iba kundi ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Tatlo sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Sutray ang lahat ay napakagalang kay Alexander. Maging sina Jeffrey at Faye ay nabigla at kinabahan ng mangyari iyon. Bagamat nagawang manatiling kalmado si Nimrod, medyo nabigla din siya sa nangyari. Kapwa ang kapangyarihan ng pamilya Shepherd at Curray na pinagsama ay higit pa sa sapat upang sugpuin ang anumang maabot ng reputasyon ng kanilang pamilya. Kahit na pantay-pantay silang lahat, kailangan pa rin niyang umatras kapag naroon ang pamilya Shepherd at Curray. Bukod dito, tila natakot sila at nirerespeto si Alexander nang tumanggo si Alexander sa kanila. Parang si Alexander ang amo nila. Hindi pa siya nakakita ng ganito sa kabila ng mahabang buhay. Hindi niya maintindihan kung sino talaga. Si Alexander ay dapat nilang igalang ng husto. Gayunpaman, habang si Nimrod ay nawawala sa kanyang pag-iisip, biglang tumalikod si Waylon upang hilahin ang isang tao mula sa karamihan habang sinasabi niya, "Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Tomas." Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang panganay na apo ng kanyang pamilya, si Lucas Curray. Ang parehong tao na nagpakita ng pang-aapi kay Harper at sa kanyang asawa 2 araw na ang nakakaraan. Dahil nag-aapoy na sa galit si Waylon, hindi nang ahas na lumaban si Lucas nang lumuhad siya sa harap ni Alexander.
Kabanata 407 Novel Bean. Sinaman siya ng tingin ni Waylon bago agad nag-iba ang ugali nang humarap siya kay Alexander. Sabi niya, Mr. Thomas, pinadala ko lang ang mga apo ko sa ika-8 kaarawan ni Mr. Shepard dahil busy ako noon. Hindi ko inaasahan na ang kabutihang ito ng walang basura ay maglalakas loob na saktan ka noon. Nabahala ako noong narinig ko iyon. Kaya napagpasyahan kong ayusin ang mga bagay-bagay sa iyo ngayon dahil binabati ko rin si Mr. Su ng isang maligayang kaarawan. Ang pagtanggi mong parusahan siya ay nagpapakita kung gaano ka talaga kabukas palad. Gayunpaman, bilang patriarch ng aking pamilya, hindi ko maaaring hayaang mag-slide ito. Kaya, nagpasya akong alisin sa kanya ang kanyang karapatan bilang tagapagmana ng pamilya at ibigay ang posisyon na iyon sa kanyang pinsan, si Adam. Ano? Ang anunsyo ni Wayne ay parang bomba sa lahat. Walang makapaniwala na aalisin ni Waylon ang karapatan ni Lucas bilang tagapagmana ng pamilya dahil lang sa nasaktan niya si Alexander. Bagamat tila walang kabuluhan itong kilos, wala itong dapat kutsain. Malamang na pinag-isipan ni Waylon ang desisyong ito sa nakalipas na 2 araw. Tila habang tumatagal siya sa kanyang desisyon, mas natatakot siya kay Alexander. Ito ay hindi nakita ng sinuman dati. Kaya, tila nagbago ang isip ng lahat tungkol kay Alexander. Maging si Yulia ay nabigla nang mangyari iyon. Bukod dito, pakiramdam niya ay mas marami pang tinatago si Alexander tungkol sa buhay niya kaysa sa mga nangyayari sa sandaling iyon. Si Alexander ay parang isang librong walang katapusan sa kanya at tila bawat kabanata na kanyang pinupuntahan ay may bago tungkol sa kanya. Hindi niya malalaman kung gaano karaming mga sorpresa ang itinatago ni Alexander mula sa kanya kung hindi niya ipagpatuloy ang pagbabasa ng libro. Si Daddy ba ang pinakamaganda dito, Mommy? Tanong ni Lola. Tumango si Yulia na may malaking ngiti habang ipinagmamalaki niya si Alexander. Nang marinig iyon, na-starstruck si Lola habang lumingon kay Alexander. Ang iniisip ni Yulia ay maaaring ang pinakasimple sa karamihan ng mga naroroon noon. Pagkatapos marinig ang anunsyo ni Waylon, tinapik ito ni Alexander. Off and said, well, kung sino man ang tagapagmana ng pamilya mo ay walang kinalaman sa akin. Kung tungkol naman sa nangyari sa mansion ng pamilya Shepard, well, dahil wala akong eksaktong sinabi, nangangahulugan lang na wala na akong intensyon na ituloy pa ang bagay na ito. Talagang malaki ang puso mo, Mr. Thomas. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Nagpasalamat si Waylon kay Alexander. Nang malaman niyang pinauwi na ni Dudley si Lucas, agad niyang sinimulan ang pag-iimbestiga sa bagay na iyon. Ito ay eksakto kung paano niya nalaman ang tungkol kay Alexander. Gusto niyang malaman kung sino talaga si Alexander upang makakuha ng labis na paggalang mula kay Dudley. Gayunpaman, siya ay hindi makakuha ng anumang impormasyon tungkol kay Alexander sa kabila ng paggamit ng bawat koneksyon na mayroon ang kanyang pamilya. Nang mangyari iyon, sa paanuman ay napagtanto niya na maaaring hindi kasing simple ng tila si Alexander, kaya nagpasya siyang tawagan si Dudley at nais niyang makita kung makakakuha siya ng anumang impormasyon tungkol kay Alexander mula sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Dudley na ang buhay ni Alexander ay ganap na nawala limitasyon sa kanya. Ang paghahayag na ito ay labis na natakot sa kanya. Ang kanyang pamilya pa rin ang pangalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod at bilang patriarch ng kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon ay sumasaklaw sa buong estado. Gayunpaman, ayon kay Dudley, hindi siya karapat-dapat na tingnan ang pagkakakilanlan ni Alexander. Kabanata 408 Novel Bean. Kaya, alam ni Waylon na kailangan niyang lagyan ng butter si Alexander kahit na ito ay palabas lamang. Ito mismo ang nagpapanatili kay Waylon kamakailan. Alam niya na kapag ang tagapagmana ng kanyang pamilya ay nakasakit ng ganoong kapangyarihan, ito ang magwawakas ng kanyang pamilya, kaya napagpasyahan niyang kailangan niyang isakripisyo si Lucas para iligtas ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Hey Alexander, I think the 10 extra table have halos maabot ang buong kapasidad. Pumasok na tayo sa loob para batiin ang lolo ko, sabi ni Yulia. Alam ni Yulia na ang kanyang lolo ang bida ng gabing iyon,
ngunit napakaraming grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ni Alexander. Hindi yun nababagay sa kanya. Gayunpaman, umiling si Alexander at sinabing, "Sandali lang." Agad niyang ibinalik ang tingin kay Nimrod at sinabing, "Kung tama ang pagkakaalala ko, sinabi mo sa akin na magpatingin ako sa ulo ko at dapat akong lumuhod at humingi ng tawad sa ikaw or else I'll have to bear the consequences of my actions, right? Ngayon, maaari mo bang paliwanagan ako kung ano ang mga kahihinatnan na iyon?" Nakangiti si Alexander sa sinabi niya. Nabaling agad ang atensyon ng lahat kay Nimrod at sa iba pa. Si Nolan at Faye ay nagngangalit sa galit. Gayunpaman, sa labis na pagkamuhi nila kay Alexander, hindi sila naglakas loob na magpakita ng kanilang galit. Sa kabilang banda, si Nimrod ay napahiya habang siya ay mukhang mapait. Tila hindi pa siya tinanong ng ganito, lalo na nang tanungin siya ni Alexander tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Tila kinukutya siya ng karamihan sa kanyang kabastusan. Biglang may narinig na boses ng babae na nagsasabing, "You should know when to stop, Alexander." At saka, si Mr. Belmont ay halos kasing edad ni Lolo. Anong karapatan mong pagsalitaan siya ng ganito? Habang nabaling ang atensyon ng lahat sa boses, nakita nilang nakatitig si Ivan kay Alexander. Tila pinag-isipan niya ng mabuti ang mga bagay-bagay. Kahit na si Alexander ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Shepherd, huli na ang lahat para gumawa ng mga pagbabago at kahit na gawin niya ito, napakaliit nito para sa kanya na gawin ito. Ang pinakamabuting pag-asa niya sa ngayon ay si Nolan. Habang si Nimrod ay nanatiling tahimik, nagpasya siyang kailangan niyang samantalahin ang kanyang pagkakataon na pasayahin si Nimrod. Gayunpaman, nang siya ay magsasalita na para sa kanya, pinandilatan siya ni Nimrod at sumigaw, "Isara mo ang iyong bibig. You are in no position to speak here." Parang bitter lang ang itsura niya dahil sa takot na nasaktan niya si Alexander. Nag-aalala siya sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi siya makapaniwala na nagdesisyon si Ivan na pahirapan siya sa pamamagitan ng pag-offend kay Alexander. Muli, she was literally trying to ruin his family. Judging by Dudley and the others revered Alexander, alam niya na kaunting effort lang ang kailangan para kay Alexander para payagan si Dudley na tipunin ang suporta ng lahat para sirain ang kanyang pamilya. Lahat ng mayroon at itinayo ng kanyang pamilya sa loob ng maraming siglo ay masisira kung mangyayari iyon. Ang pag-iisip na iyon ay labis na natakot sa kanya na ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kaya, nagpasya siyang iwaksi ang kanyang pagmamataas at magalang na yumuko kay Alexander at sinabing, "Ikinalulungkot ko talaga ang aking kabastusan, Mr. Thomas. Kaya, humihingi ako ng paumanhin sa iyo." Ano? Laking gulat ni Ivan nang mangyari iyon. Saglit na natigilan si Jeffrey at ang iba pa bago ibinaba ang kanilang mga ulo tulad ni Nimrod habang sila ay humingi ng tawad kay Alexander. "Paumanhin, Ginoong Tomas. Kami ay tanga kanina at sana ay mapatawad mo kami." Gaya ng iba, hindi na naglakas loob si Nolan na kumilos ng matigas ang ulo. Kabanata 409. Sumagot si Alexander, "Alam mo Nimrod, mayroong isang buong malawak na mundo sa labas at bukod pa, ang iyong pamilya ay pangatlo lamang sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod. Ngayon, maaari mong isipin na makapangyarihan ang iyong pamilya, ngunit ang totoo, kaya kitang sirain ng hindi man lang kumukurap. Ang bawat tao'y mahilig sa isang underdog na kwento, ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay pantasya lamang, kaya't huwag ipagpalagay na wala ka talagang ibig sabihin." Ang pahayag na iyon ay nakakainsulto kay Nimrod at sa iba pa. Kung sasabihin niya ang pahayag na iyon ilang sandali ang nakalipas, sila ay nagngangalit sa galit. Gayunpaman, hindi lamang sila nagrereklamo, tila sumang-ayon sila sa lahat ng sinabi niya noon. Dahil ikapitong kaarawan ni Leon noon, nagpasya si Alexander na huwag nang ituloy ang bagay na ito. Kaya, binuhat niya si Lola sa kanyang mga kamay at naglakad patungo sa sala habang si Dudley at ang iba pa ay nakasunod sa likuran. Samantala, ang ibang mga tao na sumusunod sa likuran ni Alexander ay nagmumuni-muni sa sinabi niya kanina. Nagagawa niyang sirain ang pamilya Belmont nang hindi man lang kumukurap.
I wonder just how truly terrifying of a man Alexander really is. Samantala, magkatabi sina Leon at Madam Sue sa paligid ng living room table. Sila ay sinamahan ni Charles, Caleb, at Lincoln sa sandaling ito at tila nalilimutan ang mga nangyari kanina habang sina Charles at Caleb ay nagsisikap na pasukin sina Homer at Brad. Ang duo ay maaaring ituring bilang ang pinakakagalang-galang na mga panauhin na na-host nila. Lolo. Biglang may narinig na parang bata na boses papalapit sa kanila habang si Lola ay tumakbo patungo sa sala bago sumisid sa mga bisig ni Leon habang sinasabing, I missed you, Lolo. Wow, dahan-dahan ka dyan, mahal, sabi ni Alexander habang papasok sa sala kasama si Julia. Natunaw ang puso ni Leon sa alindog ni Lola. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, napabulala si Charles, saan nanggaling ang *** na bata na ito? How dare she make such ruckus while there are honored guests here? Kaya, ganito ba ang pagpapalaki mo sa iyong anak, si Julie? Gaano kabastusan? Dapat hindi mo na siya pinapanganak 4 na taon na ang nakakaraan. Sinama ng tingin ni Charles si Lola nang matapos siyang magsalita. Parehong natakot sina Homer at Brad nang sabihin iyon ni Charles habang iniisip nila kung may mali ba sa kanya dahil matapang itong insultuhan ang pinakamamahal na anak na babae ni Alexander sa kanyang harapan. Sa sandaling si Brad naputol sa gulat, agad niyang tinanong si Charles. May death wish ka ba, Charles? Nagpatuloy si Homer, ipapadala kita ngayon sa gumagawa mo, kung yan ang gusto mo. Agad namang natigilan si Charles sa kanilang mga reaksyon. Nalilito siya sa mga nangyayari dahil ilang sandali lang ay napakakaibigan nila. Hindi niya maintindihan kung ano ang ikinagalit nila ng husto. Bagamat medyo nalilito rin si Caleb, nagpasya siyang putulin ang tensyon sa pagsasabing, patawarin mo ang aking kapatid. Nagtaas lang siya ng boses dahil nag-aalala siya na baka na-offend ka ng *** na bata kanina. Alam mo namang nabuntis ang pamangkin kong si Julia noong nag-aaral pa siya. Tumanggi siyang sabihin sa amin kung sino ang ama at matigas siyang panatilihin ang bata. Sinira nito ang reputasyon ng aming pamilya. Makatuwiran ang reaksyon ng kapatid ko dahil nag-aalala siya sa kinabukasan ng aming pamilya. Baka lalo pang masira ang reputasyon ng pamilya namin kung lumaki ang *** na bata na iyon na parang nanay niya. Nobela. Kabanata 410 Novel Bean. Hindi komportable si Charles matapos marinig ang sinabi ni Caleb, dahil anak pa rin niya ito, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman tungkol dito. Gayunpaman, sa sandaling sinabi iyon ni Caleb, agad na sinampal ni Homer si Caleb sa mukha. Sa isang malakas na palekpak, isang palad ay matatag na nakatatak sa mukha ni Caleb na agad nitong ikinagulat ng lahat kaya nabaling ang kanilang atensyon kay Homer. Bagamat maaaring si Homer ang pinuno ng underworld ng lungsod, naroon siya upang ipagdiwang ang kaarawan ni Leon. Walang nakatanggap sa kanyang ginawa. Gayunpaman, bago pa man nila maintindihan ang nangyayari, sinabi ni Homer, sino sa tingin mo para bastyusan si Madam Tomas ng ganito? Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, hindi ako magdadalawang isip na tulungan si Mr. Tomas na magturo sa iyo ng 1 o 2 bagay tungkol sa karaniwang kagandahang asal. Ano? Mr. at Madam Tomas. Parehong nabigla sina Charles at Caleb nang ibinaling nila ang atensyon nila kay Alexander at Julia. Alam ng lahat na si Nolan ay nanliligaw kay Yvonne, kaya inakala nilang nandoon lang sina Homer at Brad dahil kay Nolan. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ni Homer, nagtaka sila kung nandoon sila para kina Alexander at Julia dahil masyadong formal ang paraan ng pakikipag-usap nila kay Alexander at Julia. Gayunpaman, habang nalilito pa rin sila, isang grupo ng napakalakas na tao ang pumasok sa sala. Lahat sila ay may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa kay Leon at ang mga taong iyon ay hindi mga taong kahit sinong karaniwang tao ay maaaring makilala. Pero, nagkataon lang na nandoon silang lahat para ipagdiwang ang kaarawan ni Leon. Good gosh! Hindi ba't sila ang 4 na pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod? Ang ilan sa mga mas mapagmasid na tao ay nataranta nang makita sina Dudley, Wayland, at Blanc.
Wow, pati na ang kanilang mga patriarch ay dumating na. Ang kanilang pagdating ay labis na nagulat sa lahat kaya natahimik silang lahat. Iyon ay dahil alam ng lahat na ang isang salita mula sa sinuman sa kanila ay maaaring makapagpabago sa kapalaran ng buong lungsod. Nagtataka ito sa lahat kung ano ang ginawa ng pamilya Su para kumbinsihin silang dumalo sa kaarawan ni Leon. Laking gulat ng lahat ng naruroon sa mga panauhin na gusto nilang sampilin ang kanilang mga sarili upang makita kung nanaginip sila. Biglang, tinuro kaagad ni Charles ang isang tao mula sa karamihan at sinabi kay Caleb, "Hoy Caleb, hindi ba Mr. Belmont?" Nagulat si Caleb nang marinig ito habang sumagot, "Oo, siya iyon." "O tingnan mo, sinusundan sila nina Ivan at Nolan sa likuran nila." Tuwang-tuwa si Charles sa sinabi niyang, mukhang ang pamilya Belmont ang may pananagutan sa pag-imbita sa ating mga pinarangalan na bisita ngayon. Sumang-ayon si Caleb sa sinabi niya dahil alam niya iyon. Tanging ang pamilyang Belmont ay isang pantay na powerhouse sa iba pang tatlong pamilya. Naniniwala siya na ang ibang mga patriarka ay makikinig sa mga kahilingan ni Nimrod bilang paggalang. Hindi ako makapaniwala na nakumbinsi niya si Nolan na imbitahan si Mr. Belmont at kumbinsihin niya ang ibang mga pamilya na dumalo sa kaarawan ni Lolo para sa aming pamilya. Naiinggit si Caleb kay Charles at hiniling na magkaroon siya ng ganoong anak na babae. Nagsisimula ng magkaiba ang opinyon ng lahat kay Charles noon. Ito ay labis na ikinatuwa niya kaya agad niyang nilapitan si Nimrod at ang iba pa.